Mga buhay na binago ng Diyos. Matutunghayan naman natin ngayon ang mga life testimony ng mga taong kinahabagan at pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga daing sa kabila ng mga mahihirap na pinagdaanan. Bagamat nagpakalayo-layo sa Panginoon at naligaw ng landas, ngunit mabiyaya ang habag ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. Iba't ibang uri ng buhay na binago ng Diyos sa bisyo, sa pananalita, sa pag-uugali, maging sa pananampalataya at sa kalagayan ng buhay. Ngunit bago po tayo magpatuloy, ako po'y magpapakilala muna. Minsan pa po, ako si Marilyn Reyes ng Gospel Search at nagpapasalamat sa inyong suporta. Kung maaari lamang po ay i-hit nyo na ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. Thank you and God bless you. Pakinggan po natin ang kanilang mga testimony. Kuya, bakit po kayo nagdesisyon na hanapin ang katotohanan at magbalik loob sa Panginoon? Love of God po. First, uhaw sa pagpamahal ng Panginoon. Tapos, sawa na sa kalokohan. Sa buhay na masama. Okay. Kasi nabuhay ako ng masama sa nung iniwanan pa ako ng mga magulang ko sa Pilipinas, no? Was po yung mga 9 years old, no? Nabuhay akong walang magulang. Yung nag-desisyon ng buhay ko. Naghahanap kayo ng totoong pag-ibig ng kalinga. Opo, yun. Tapos nakuha nyo pati sa barkada, sa labas. Sa barkada na mali, na yung love is nakuha ko, akala ko yung nasa kasama ko na, no? Sa mga love, no? Hanggang nag-enjoy na kayo doon? Hindi, nag-enjoy na ako iba na pala yung landas na nakakita ko sa kasama ko. Kala ko kasi nagmamalasakit, gano'n. Nila is may kapalit. Okay. Kasi walang kaibigan na tunay na ibigay ng kung wala ka sa love of God, yung presence of God. Lumipas na yung panahon, nag-enjoy ka, papalit-palit na lugar, papalit-palit na tao, gano'n. Nakala mo, mas maganda tong taong to, mas mabait to na taong to, mas okay ditong place na to, gano'n. Mas okay tong kaibigan ko ito, gano'n, which is hindi naman. Hanggat napagod na kayo? Hanggat sa one day, magulo ng buhay. Magulo ng buhay. Na, kasi may sawa na ako, may mga anak na ako, gano'n po. Ngayon pa lang nila na... So ngayon po, masaya sila na nagbagong buhay kayo? Sobra po. Kaya nga, curious sila na nakikita yung buhay ko ganito. Nagbabible study ako sa umaga. Ito po yung pasasalamat niyo sa Panginoon na yung buhay niyo na binago niya ay ipaglilingkod niya na sa Panginoon dahil naranasan niya yung totoong pag-ibig niya. Ang pagbabago ko is yung sa dami ng 57 years old ako, nag-bisyo ako more than 30 years. Lahat po yan, nag-umpisa ako sa marijuana, sa mogadon, yung mga tabletas, yung mga yung malalakas yun. Robetusin, Indotusin, lahat yan, college ako, ganyan, mga hanggat sa lahat, pero hindi naman sa injection. Pero college pa rin kayo kahit kayo undergraduate naman ako. Nakapag-ano ako ng college. Nung ito na, yung tama po kayo, nung kasi nag-ano ako sa Manila, no, yun. Pero nung pangalawa, yun ang excuse na po para magkaroon ako ng cash. Lagi, pag nag-i-enroll ako, 32 units. Okay. Full load. Walang palo yun. Bagay na imposible. Kasi the more na units yung kukunin mo, di ba? The more na bibigyan yung servo, yung pera, pabayaran mo. Pero always, wala kong doon na. Inaati na, drop lang. Opo. Dami pong naranasan ninyo. Hindi nyo na naranasan yung totoong kapayapaan, totoong pag-ibig. Masaya. Satisfaction, wala. Walang habas na kasiyahan na naranasan ko. Yung gabi, nagiging araw. Okay. Natutulog ako sa gabi, sa araw, sa gabi, gising. Walang habas na kasiyahan, ka nga. Pero, yung kapiliguan ng buhay mo, mahuli ka or not. Okay, kasi wala kang takot, wala kang... Pero, hindi lang ho kayo nag-iisa na natatakot, pati po ang pamilya niyo ay natatakot na nasaan na kaya ikaw, ano kaya nangyari sa iyo. Wala na akong pakialam dahil. Yun nga ho, pero nagdudulot ho yun ng sakit sa kanila, pag-aalala sa kanila. Yes po. Yun. Kaya napakasakit na yung ibig sabihin niya,
Wala, sabi ko sa asawa ko kanya, no, alam mo, Morica ko, sa Livorno, walang nagbagong buhay na katulad ko. Lahat yan, kako na pumapasok sa church, kako gumagamit, aring mga yan. Ako lang hindi na gumagamit that time na ako nag-encounter, ako lang kung bakit nakuha ako ng Panginoon. Zero. From encounter, zero. Hindi nakuha ako nakatikim ng sigarilyo. Chain smoker ako chain sigarilyo, alak. So, napakalaking milagro ang ginawa ng Panginoon. Milagro po talaga God, yung binigay sa akin. Deliverance, true deliverance. Kasi nag-aaral siya ng musip, wala kang magulang anak na sinasabi, hinahanap ko, no? Yun siya yung ko. Every time na may mga challenge sa buhay, may mga no? Laging nandun siya. Gano'n siya yung nangungusap. Yes. Nakadurog ng puso. Mahal, ipinapakita po ng Diyos na mahal ka niya. Kasi po sinabi sa kanya mga salita na He is the Father to the fatherless. Yes. So, napakapalad niyo po. Wala nga kayong nagis ng ama. Pero yung amang Diyos na nasa langit ang higit na magbibigay. Kaya nung natagpuan nyo yun, ganun na lang yung pasasalamat ninyo. Ganun na lamang po yung Heavenly Father na po. Kasi yung sa lahat ng katanungan ng isipan ninyo, nasagot lahat. Naibigay yung nawawalang isang peace ng nasa sa puso nyo, ang Diyos lang ang pumuno na po. So, natin every time, sa sarili ko, tinatanong ko, bakit? Kadulad lang, kanina lang, Sister Feli, hindi ko alam, nandun kami sa hindi ko alam kung bakit nakaligtas ako doon sa drugs. Kasi wala po makakaligtas doon. Totoo po. Sa sariling kalakasan, wala po. Wala pong kung sa Panginoon lang talaga. Yung awa na siguro ng Panginoon lang. Tama na siguro. Panginoon, awa na siya. Salamat din sa Diyos na may mga ginamit siya para... Opo. Salamat po sa Diyos talaga. Yes. Hindi po sa kanila. Minsan, nainis na ako sa kanila. Patutulang po, nandito na naman mga bandal, kala mo, gano'n. Siyempre, patutulang natin si Grace, no? Di ba? Hindi naman magagalit si Grace yung mga sinasabi ko, siyempre. Nakakainis naman ka, kung dyan na naman sila. Nakakasagabal ng bisyo, nakakasagabal ng namin, mga gano'n, mga gawain masama. Pero... Sige, mag-excuse na lang tayo, Morica. Siyempre, ang asawa ko naman, Katoliko, tuloy siya sa pagsisimba niya, every hapon, pinghapon. Pero ganun pa man, bagamat mali ang atin nakilalang Diyos, marunong at mahabagin pa rin ang Panginoon. Kasi nakita nila yung totoong puso ninyo na paghahanap. Amen po. Dahil hindi sila nawawalan ng pag-asa, hindi kayo nawawalan ng pag-asa na may Diyos nakikilos. Po. Kaya po yung patutuan ninyo ay ingatan po ninyo at ito po ay magagamit. Lalo, kayo pong gagamitin ng Panginoon para po yung mga kagaya po ninyo. Kasi hindi pa ako makakapagpatotoo kung... Hindi kayo nanggaling. Yes. Pero yung ako, syempre, hindi ako proud. Yes. Hindi ako proud. Proud tayo sa Panginoon. I know that is bad yung ginawa ko. Pero, Amen. I am proud na makapagdala ko. Lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Pagkukup mo sa akin, walang katumbas ako, Panginoon. Pagmamahal na binibigay mo sa akin. Pero, yung every time na ako nagpipray, gawin mong instrumento ng aking buhay. Kasi I feel the love of God every time na in every moment, in seconds, may gagawin ka naman kalukuhan mo, so andyan na yung God kagad na, uy, itatapon ka lang ng candy, uy, bawal na dadaputin ko pag nasa kalsada gano'n. Alam po nila yung ugali ko, yung may conviction. Pag nag-umpisa ko ng kwento, may PI. Hanggang sa kalagitnaan, hanggang sa huli, may PI yun. So, kakaiba talaga ang ating Panginoon. Kung masama, kaya niya pabutihin. Tunay na may Panginoon. Amen, tunay amen. Po. Kasi noon, hindi ko alam na may Panginoon pala na nakikinig Yes, wala yun. Walang Panginoon niya. Wala yun. So, pinatigas na ng kaaway yung puso. Kasi durog na yung ko sa kaluluto. Although siguro pwede rin dun sa yung number one love of God, pasalamat sa Diyos, di po ba? Pangalawa yung tagapagturo po. Totoo po. Tagapagturo po, kasi kung walang tagapagturo na anak ng Diyos, wala kayong makapakinggan pati. Lahat po tayo is wala sa mundo. Katulad po ninyo, yung nandito ako dito, nagtataka ako, sabi ko sa asawa ko, meron palang pamilya na ganun pa. Amen. Yung dumadalo yung espiritu ng Panginoon, meron pa palang pamilya. Kasi sa tagal ko na sa Italy, 1984, nandito na po ako. Wala ko nakita pamilya na katulad ninyo, katulad ni Ate Grace. Wala. No,
Ay, glory to God po. Wala kang nakita So, na yun. balutan po ng Panginoon ang iyong buhay na magtuloy at ay, ang Diyos po ay more than willing to use your life para po sa kanyang kaluguran. Nakakaingit po. Mahalaga po ay nagde-desire tayo na maglingkod sa Panginoon. Interviewin naman natin ang may bahay. ano naman bang naranasan ninyo habang siya ay nandoon sa kaguluhan? Magulong buhay, di po ba? Mahirap po kasi yun eh. Magulong-gulong. Matalino sila na ha? Matalino silang magsinungaling. Yes. Hindi po ba? Alam eh. Talaga nakatalinuhan nila. Alam niyo yung sinabi ninyo, maayos na pagkakasabi ninyo. Tapos sasabihin niya, pero kayo na may kasalanan. Ganun po ba yan? Binabaliktad niyo po ang sitwasyon. Sino ang nauna sa inyong kumilala sa Panginoon? Ako po, dinala ko po siya doon. Kayo po. Siya po. Si Kuya. And then si Edwin, dinala niya ako doon. Tapos dinala ko siya. Halika muna kasi may kakaiba ako na naririnig doon sa church nila. Kakaiba ka ako tapos may kinakikita ko yung power of the spirit tsaka yung ano ko po yun. Napipil ko yung power of spirit ako tsaka yung Holy Spirit tsaka yung class ng pananalangin nila. Kako nakapikit sila, tumataas sa kamay. Na which is ganun po naman kasi ang Panginoon hindi mo nakikita eh. Buti nilang po naniwala siya kasi siyempre Hindi, sa akin po, yung ano ko po, bakit gano'n po sila manalangin, kayo manalangin, gano'n. Pero po, dahil nga po nasanay na siya na kayo, magaling kayo gumawa ng alibay, buti po yung nakumbinsin ninyo Sige, na... Halika, sabi niya sa akin. Sige. Sige, Halika, sabi niya sa akin. Glory to God. Ano po naranasan ninyo nung kayo po ay una nakarating sa church? Ako po dati po sa Katolik po ako talagang pinag-pre-pre ko po yun na talagang mapapaiyak ako kasi ilang taon na po akong nag-tiis. Lagi akong nagdadasal na sana paguhin ang Panginoon ng aking asawa kasi nasasaktan na po ako tsaka parang nawawalan na po ako ng pag-asa. Tapos lagi kong dasal na dasal, bakit hindi ako pinapagunggan ng Panginoon akong Tapos nung pumunta ako sa GIA, doon ko naramdaman na unti-unti siya magbabago. Kaya salamat sa Panginoon dahil natagpuan ko po kayo na kayo po ang totoong Panginoon. Ako po. Glory to God po. Marami akong sakripisyo. Yes. At yung sakripisyo nyo naman po ay kayo din po ang ginamit ng Panginoon para suportahan siya kasi kung wala din po ang suporta ninyo ay napakalaking bagay kasi yung sumusuporta sa iyo. Kahit baga wala nang nagtitiwala pa, pero may isa pang nagtitiwala na kaya mo yan, nandito lang ako sa likod mo, sasamahan ka na. Hanggat nakikita mo na yung bunga. Ang ganda pala ng... Mahirap po talaga. Yes. Tapos lima pa po ang anak namin. Kaya yun. Sa kalukuhan niya, hindi kami nakakabayad ng bahay. Palipat-lipat po kami. Kasi hindi sapat yung sweldo ko. Yun, pero nagmakaawa ko talaga dun sa kumuli. Sa awa ng Panginoon, binayaan niya po kami ng bahay. Glory to God. Yun lang po. At hindi po pinadakip sa pulis ng komuni? Apat na eviction po kami. Eviction po. Pero mabiyaya talaga ang Panginoon po. Nabi po sa 1 Corinthians 10:13, ibibigay niya yung lakas sa atin. Yun ang ating panghawakin, yung pangako ng Diyos na, Lord, kailangan ko po ng lakas. Kayo po ang hinayaan yung ito'y maranasan namin. Nagpapasalamat ako sa mahal nating Panginoon at totally na siyang pinagbago. Glory to God. Kaya glory to God. Sino pa ang inyong mga close friends dito? Silang lahat po. Silang lahat? Silang kapatid. Sino kaya pwede kong interviewin dito? Kahit sino po sa kanila. Siya po ang narinig ko noong una po siya kasi at talagang nilalapitan ng
community sila po ang dating namumuno sa... Okay. Kilala sila talaga. Kilala po sila doon. Tumutulong po sila din dahil na datang po yung may namatay po kami isang kapatira na po, tinutulungan po yung namatay yung anak niya siya po ang naglalakad. So, sila po ay mga mabubuting tao. Kaya po nung unang dating namin dito, yung pong mga anak niyan, yung magaganda pong anak niya, tatlong babae. Kita. Po yung kakilala ng panganay namin. Pag-pray natin na sila yung makarating na sa church. Sila po ang mga dating close dahil nga po kami unang magkakasama sa BNP niyan. Mga pag-aaral. Yung sinasabi ko ng pag-aaral ko, pero parang hindi po kami masaya doon sa ako. So, tinan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Kayo ay magkakakilala sa ibang organisasyon. Ngayon, dinala kayo sa isang kongregasyon na ang totoong Diyos ang itinataas at naranasan niya ang totoong pag-ibig ng Diyos. Ano po? Sabi ko nga po sa sarili ko, sabi ko sa Mrs. Sabi ko napaka ni Brother Lito, tingnan mo nga naman mas nauna ako sa kanyang church, pero mas marami pa siyang nadala sa church. Opo. Sa Diyos pang kapurihan, naging parte kayo para siya mapanalo. Dahil nakikita po namin ang pagpapagal ni brother nung aming coordinator ni Sister Grace at ni brother Ed na hindi po nila tingitingilan. Yes. Kasi po nung una, umatid na po yan eh. Sabi nga po ng misis ko, sabi niya, si Kuya Lito, umatid lang naman yan sa chat, kundi magkwento. Talaga naman po totoo nung una umatid. Hindi, naghahanap po kasi siya ng pag-ibig. Yung, naghahanap siya ng comfort, Opo. Saka buhay niya na yung magkwento. Dahil po napatunayan namin na sa aming mga patutunan na talagang lagi po active siya eh. Di po ba? So, wag na kayo mainggit dahil... Naging ganyan ako, nung naging JL ako, sabi ko sa asawa ko ngayon, wala na akong takot sa'yo. Kung nagkakaroon ako takot kay Lord, wala na akong takot sa'yo. Mas priority ko si Lord. Mas muna akong matatakot sa Bravo po. Ako po yung humahanga din sa Diyos pangapurihan. Isa din yun, Nakakatawa pong naging nasa presensya ng Panginoon, no? Tapos kasi wala pong pagkakalo. Walang pagkakalo, walang pula. Tama po yun. Tama po yun. Dapat talaga una tayo matakot sa Diyos. Bakit? Siya pa ang magliligtas sa atin, ang asawa natin. Hindi mo tayo pwedeng humawak sa panya. Ang naman po, ang asawa naman ng ating interviewin. Ano po ang pakiramdam ninyo nung namunga ang inyong panalangin sa kanila? Tumantawa po kami. Kasi kilala nga po si... Pati naman ako naiiyak. Ayos lang yun. Kagalakan po yun. May bayaw nga ako na kasama din yung gumagamit. Pabagay yung kapatid ko din, ganyan ako. Sakripisyo parang Tante Rosalie. Kaya po lagi ko sinasabi ko sa kapatid ko, ba't di mo dalhin yung asawa mo doon? Yes, tama po. Sabi ko, nakita mo si Kuya dito, nagbago. Pero po, dahil nga sila hindi pa gano'n nakakakilala, ayun nga ang maririnig mo sa kanila. Hindi naman totoo yan, babalik din dun sa dati ginagawa yun. Ganun po yung mga reaction ng mga tao na nakakakilala sa kanya. Yes po. Kaya po tuntua kami una. Talaga nakita namin ang sakripisyo ni Ate Rosalie nung panahon. Ganun yung asawa niya. Kaya po ito, lagi din pasalamat, sabi salamat. At yun nga, nadala po una si Kuya Lito. Tapos naisama niya. Nakita po namin kung gano'n naging kasaya. Yes. Ate Rosalie, nung nakita niya yung totoong pagbabago. Glory to God. Paandalangin ko po sa inyong mag-asawa. Marami pa kayong mabingwit na kagaya niyo po. Ano po? Dahil sila naman ay mamimingwit din ng marami. Malaking isda po. Yes, opo. Hindi na po lagi. Baby na bulag. Sorry po sa word. Sabi po sa 1 Corinthians 4:4 na ang kaaway, binulag niya yung mata ng mga tao para hindi nila makita yung katotohanan. Pero pag unti-unti nyo pong kakayurin yung yung pagkabulag sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, mabubuksan po at mabubuksan. Sinasabi ko nga po sa kapatid ko, sabi ko, ikaw kasi ang maunang pumunta para
Pag nakita ng asawa mo, sasama na siya. Pag nakita okay. Hindi wag ka mong wala ng pag-asa. Bro, nagbago na ako kako sa kanya. Bakit hindi gano'n? Pupunta kita sa bahay mo, kako gano'n. Bakit ba hindi? Sabi naman niya sa akin, gano'n. O yun. Pero siguro, wala lang siyang courage, nahihiya, no? Pero kung ano siguro, yung iyano natin, malaban sana. Sa katulad natin mga nakakakilala na kay Lord, kung tayo mamimili, ang gawin nating pain ay yung laman ng Bible. Yes, opo. O, sige po, walang ligtas dito, madam. Marami na po ba? Ay, ano po, conqueror na kami. Conqueror namin po yan. Hindi magbabakal yan. Dahil cum laude yan. Yung ministry po, walang label. Yes. Ang ministry sa Panginoon, it's kailangan flexible tayo. yes, apo. Because we are not here, yung Kristiyano, hindi naman po yung tayong pagsisilbihan. Tayo po yung magsaserve, no? We are, being Christian, we are servants to serve Amen, others. yes. No? So, ako po ay nagagalak din sa Livorno, laki din talagang pinagbago. Amen, amen. At Quality and quantity po talaga. so, magmumula po. Sa kanila ni Kuya Lito. Opo, alagaan nyo din po sila sa panalangin. Readiness ang Panginoon yung blessing. Yung kulang na lang talaga ang manggagawa, ang mag-aalaga. Yes, sa paglilingkod po ay marami talagang pagdadaanan. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Maging open tayo sa isa't isa. Pag may nagkakasakitan o kaya hindi sinasadya, ay hindi mag-approach lang. Alam naman natin na mahal natin ang isa't isa. Ano po? Si ate ba bago lang? Mga pioneer po yan sila ng Livorno. Ang ministry ninyo. Wow, children. Dati po, ako gatekeeper. Alam niyo naman na meron din minsan na talagang problema. Umalis po ako ng bilang isang ministry, sabi kong ganyan. Pero nagpaalam po ako. Hindi po ako naging masaya nung ako'y umalis. Pero nag-church po ako. Minsan lang ho. Minsan hindi, minsan mag-church ako. Pero hindi ko rin naman siya nakakalimutan. Pero iba na po yun talaga na meron kang pinangahawakan na isang ministry na lagi kang naandun sa church, yung si Lord, mararanasan mo talaga. Yung pagbalik ko po, July po ako nakabalik sa ministry ngayon, nasa children po ako. Ayun po, akala ko nga po nung ako pag-alis ko, magagawa ko lahat yung mga dapat kong gawin sa family ko. Kasi ang family ko din naman po ay broken naman para sa family. Kumbaga po, malayo sa akin ang mga anak ko. Akala ko maayos ko yung pamilya ko. Mag-isa. Pero hindi mo pala maayos yun kung wala sa tabi natin si Lord. Iyon po yung pagbalik ko. Yun po, doon po talaga naranasan ang Panginoon na masaya akong maglingkod. Amen. Doon po. Kaya sa pagbabalik ko po, eto po na naranasan ko muli yung ating Panginoon. Bumalik ako sa paglilingkod. Bumalik ako sa lahat ng ano. Kailangan ko talaga po. Lahat naman ho talaga may proseso. Lahat mayroon tayong pagdadaanan. Yes. Hindi tayo exempted. Tsaka alam niyo po ba na ang ministry na binigay sa atin ng Panginoon, utang na loob natin sa Panginoon. Bakit po? Tayo po ay napupersa na bumangon, maglingkod. Bakit? Kasi pinagtiwalaan tayo ng ating Panginoon. Ano po? Kahit pagod na tayo, babangon tayo dahil Lord, may commitment ako sa iyo. Pero kung wala tayong commitment, matutulog ka na lang, hindi ka na magbabasa ng Biblia, hindi ka na mananalangin. Kaya utang na loob po natin sa Panginoon tayo pinagkatiwalaan. Yun po talaga yung natipid po, yung mga commitment natin. Yes. Bago matulog natin, tatapusin po natin. Yes. Hindi po ba pwedeng hindi natin interviewin ng nangunguna sa inyo, madam? Napawag na po, ma'am. Pabisa na si Mrs. Ano pa ang pakiramdam na ang inyong mga kamanggagawa ay
Ganun na lamang po ang pasasalamat sa Panginoon dahil sa inyong mga buhay at pagsuporta. Madam Grace. Wala po kasi masaya. Kasi wala po kami ibang iniiyak sa Panginoon na kundi ang lumago sila sa Panginoon. Glory to God. Wala kami ibang dalangin kundi talagang maranasan nila ang Panginoon personally. Personal. Yung hindi po dahil sa ano pa man, kundi ang Diyos talaga yung yes, maging motibo ng kanilang mga puso. Yun lang po. Kaya nakakagalak po sa puso yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yun po. Hindi po madali, pero worth yung pagkikita. Maliit na bagay na amin pong ginawa ay talagang tapat ang Panginoon na yung napakaliit lang yung ginagawa namin sa Panginoon, pero ang laki ng kanyang mga pagpapala. Amen. Ang dami mga tao na lumalapit sa Kanya. Alam niyo po ba na na ang tagapanguna po ay yung puso nila, yung pag-aalaga sa kanila mga tupa ay ganun na lamang. Kung kayo nasasaktan, mas nasasaktan po sila. Yung sakripisyo ng isang magulang na, di ba tayo mga magulang, pag last na lang na nakahain sa tabula, kakainin na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ganun po ang puso ng isang tagapanguna. Kaya Sister Grace, salamat din sa kanyang buhay dahil kaya din po lumago ang JIL Empoli dahil po sa mag-asawang ito, sa kasipagan nila. Kami nga po yung nauna na naiwan, pero sila po ang tumugon agad. Glory to God, ako po ay kinikilabutan. Sila po yung tumugon agad at naging masipag para dalhin din nila kayong kanilang mga pamilya, mga kaibigan, yung courage. Bagamat nagmula po sila sa ibang church, pero agad po nilang na-adapt yung JIL, Declaration of Faith po ng JIL, at katotohanan naman din po na kaya nga po, antinan nyo po ang kanilang paghayo. Nag-umpisa po sila doon din sa Fochekyo para abutin yung mga si Kuya Rodney po, nawala na si Kuya Rodney, mga kaklase ninyo. Opo. Pero hindi po nag-mature yung kanilang pagtatanim doon. At ito po sumibol sa Livorno, kalayo po ng pinagsibulan. Kaya glory to God po dahil nakita ng Diyos yung pagtatsaga ng iyong angunguna. Kaya po rin po ang Panginoon, ngayon po naniniwala ako na magsisimula ang Panginoon sa inyong mga buhay at panatilihin niyo po yung pagkakaisa at ang Diyos ang magpapala sa inyong mga paglilingkod. Glory to God po. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa JL Livorno. Hallelujah. Ito po ang aming mga bisita. Sana po napagpala kayo sa ating napakinggan. Thank you for your support. Don't forget to hit the notification bell and subscribe button for you to be notified every time I upload a new video. Thank you.